Guys, sobrang alam mo yun, nakikita mo yung ngiti nila. Hindi mo kasi simula kahapon na nanonood ako. Wala. Inaabangan ko na talaga yung part 2. Kaya ito, ilang oras pa or isang araw talaga bago nag-upload ulit si Sir Ka Business. And itong time na to is pupuntahan nila si Raisa May, kung saan yung binira nilang banana cube vendor kahapon. Ayun, kita mo yung ngiti nila dito, sobrang saya. And guys, tara, tingnan natin ulit kung ano yung mangyayari. Ang magtatay. Alright. Apaka-amas naman yun. Kailangan sige. Hey! Nakakatuwa guys, kasi yung pinauso ni Kenzo yan yung salitang napakaangas. Talagang nakuha din nila. Lalo na si Sir Ka Business, talagang tuwang-tuwa siya kay Kenzo nung narinig niya yun, ng time na pumunta sila sa kanila Intoy, na nagpahatid nga ng blessing, yung tinulong blessing na binigay ni Ma'am Lulu sa atin ni Kagwang Intoy. Ayun, kaya narinig nila kay Kenzo yung salitang napakaangas. Yun, dun yan guys na nagsimula. Ayan na, mapagpalang araw sa ating lahat, mga kabisnes sa aming minamahal. Alright! Alright! Kaya na mga kabisnes, kahapon nga ay inihatid namin si Syra May? Raisa May Dizon. Di ba? Raisa May na yung naglalako ng banana queue. Dito na yata yun O kuya, dito yung banda. Hanap lang ako ng parking doon. Oo, tama, dito ngayon. Dito yan. Oo. Natandaan mo? Siyempre naman po. Ay! Dito guys, tuwang-tuwa talaga ako, napangiti ako habang kumakain. Kasi yung reaction talaga ni Kasag Kenneth, hindi mo mawari kung totoo ba. Ano ba itong pinapakita niya? Talagang na love at first sight siguro siya. Hindi mo talaga kaya kaabang-abang talaga guys. Kaya talagang maraming ka-business fans yung naghihintay sa bagong upload. Kaya tara guys, sabayan niyo ako. Tandang-tanda ako kaagad Parang giniginaw ka. Ako na magtuturo. Iba yung hinatingan mo ngayon, boss, Parang Ha? Alam po, chill lang ngayon. Nakatulog ka ba? Siyempre naman po. Nakatulog naman, mabuti naman. Ano panaginip mo? Maganda Sampol, anong maganda dun sa panaginip mo? Hindi. Yun guys, talagang hindi mo talaga kung ano yung ni Kasag Kenneth, na excited na makita si Raisa May o kinakabahan. Hindi mo talaga mawari guys. Tara guys, panoorin natin ulit. Panaginip, maganda yung gising. Maganda yung gising ko. Ba't sino ba yung napanaginipan mo? Kumbaga, hindi ko napanaginipan, naalala ko pag-ising ko.
Ano? Nangyari kahapon. Ay, kahapon tuloy. Ba't nabagok ka ba? Pagkagising niya, may bubulig pag tayo. Tara. Kaya na mga ka-business, pakisamahan niyo po kami kasi gusto kong i-vlog ito ng bukod dun sa paghatid namin kahapon dun sa Chinita na banana cube vendor. Yun nga si Risa May. Raisa May. Ayun, talagang nakakatuwa, wala ng pagod pag pinapanood mo itong mga kagwang na ito, lalo na si Bornok. Ayun, shout out sa iyo, Bornok, kagwang Bornok. Pagpatuloy mo lang yan, yung komedyante ng ka-business family. Tara. Mara ko makachadya, baka nagchachadya yun. Andito man po si Di Tito magkano? si Joey. Wala si Busing. Wala si Busing. Si Busing eh. So yan, mga ka-business to, kilalanin natin yung si Raisa May kasi nakakabilib lang din dahil sa sapila ng naglalako siya ng mga banana cue tsaka turon ay 4th year college na pala yung bata, no? Ibig sabihin masipag mag-aral. Tapos sana pag-alaman pa natin na sa lola niya lang siya nakatira dahil yung nanay niya namatay na pala nung pagkapanganak sa kanya. Medyo rin na interesting din yung buhay ng batang ito. At yun nga, naging kagaanan din ng loob ni Mrs. Ka-Business. So, ibig sabihin yan ay maaaring hindi hahangga sa ganun lang na nagkapatay kahapon ng kanin, 2,500. 2,500 yun. Pinakayo yung kanyang banana view. Yung halaga kasi nung banana view niya tsaka turon, yung paninda niya ay 220. At ayun, nabira. Ayun, mga ka-business, no? Nung pumunta sila ay binisita yung bahay ni Kasag Kenneth, gawa nga na pinakilala na siya sa isa sa mga miyembro ng ka-business family. Kaya nila pinuntahan yung kung anong kalagayan ng buhay ni Kasag Kenneth. Doon nga, mga ka-business, nakita nila si Raisa May na nagtitinda ng banana cue. Akalain mo yung sa likod ng ngiti ng Chinita niyang mukha ay meron pala siyang malungkot na na istorya ng buhay. Yun nga, mga ka-business, yun yung wala na pala yung kanyang nanay, sa kasamang palad mula nung pinanganak siya, namatay yung kanyang nanay. Kaya yun, lumaki na lang siya sa lola niya. Nakaka-interesting yung kwento niya. Kasi hindi mo kalain sa ganda ng ngiti at sa Chinita niyang mukha, ganun pala yung mga yung kwento ng buhay niya. Kaya siguro, mga ka-business, kaya talagang pinuntahan nila ulit or binalikan si Raisa May dahil nga dun sa nalaman nila yung kwento ng buhay niya. Kaya salamat, Sir Ka-Business, sa balik kay Raisa May. Sana patuloy na suportahan siya para makamit niya yung pangarap niya para sa lolo at lola niya, kasi napakalaking halaga yun sa lolo at lola niya na makatapos yung bata o apo nila. Sobrang
tayo nga na nanonood kami or ako na nanonood lang, sobrang natutuwa ako sa ano ng batang ito. Kaya tara, sabayan nyo na ako ulit manood sa ano nila. Ginawang 2,500. Mukhang hindi hanggang lang sa ganun to mga ka-business kasi kilala niyo naman si mama ka-business pagka nakagaanan niya ng loob yung mga ganito mga kababayan natin ay mas marami pang blessing ang pwedeng dumating. Lalo na masipag mag-aaral. Masipag kasi. Maraming Yun. volunteer na po yan eh. So ngayon sorpresa ang mangyari pala nito.